Ang sektor ng pagsasaka ang isa sa mga pinakamatinding nasasalanta tuwing nagbabaha. Pero may solusyon na rito ang Pag-asa. Tinuturuan na ng ahensya ang mga magsasaka na bumasa ng magiging pangmatagarang lagay ng panahon para makapaghanda sila. Balita natin ni Haji Rieta. Tuwing may baha ang laging tanungan ang mga magsasaka. Tangay na nga pinaghirapan, damay pati ang puhunan. Kapag binalas-malas pang tamaan ng tagtuyot, logi na nga, buon pa sa utang ang ilan. Ang naisip na solusyon ng Pag-asa, ang Climate Field School o CFS. Dito tuturuan ng mga magsasaka na basahin ang lagay ng panahon mula umpisa ng pagtatanim hanggang sa pagdating ng anihan. Gamit ang isang automated weather system, malalaman ang dami ng ulan, bilis ng hangin o kung gaano kainit ang panahon. Kaya namin mag-forecast seasonal forecast in 3 months or 6 months ahead. So, we would like to share that. But how could we share our information if they could not read that, they could not understand? So, diyan kami pumapasok. Tuturuan namin sila on how to utilize that information. Sa bayan ng Dumanga sa Iloilo, unang inilunsad ang eksperimento noong 2002. Dahil hindi madaling pag-aralan ang mga termino sa weather forecasting, inabot daw ng 9 na buwan ang pagtuturo. Community-based to. Ibig sabihin, walang pag-asa. So, nandoon lang in terms of working in that system, Pag-asa nagbibigay lang ng input sa kanila. Nitong Hunyo, sinumulan na ang programa sa Iloilo Sorsogon. 30 ang nakatapos sa 16 na linggong training. Ang Climate Field School ay posibleng isa sa mga solusyon upang mas lalong tumaas ang bahagdan ng produksyon natin ng bigas at palay. Pero ayon sa isang NGO, mas magiging epektibo raw ito kung ang bawat magsasaka sa ating bansa ay matututo nito. During transplanting o during sowing, pag ng tanim, kung parating baha ng baha, maraming beses silang magtatanim. Pero kung alam nila ang weather scenario na mangyayari, maiiwasan nila yun. Sa mahabang panahon, ang Department of Agriculture ay struggling with the increasing productivity, rice productivity, to meet our food sufficiency target. So hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nagiging sufficient, although yun nga, sa tingin namin, malaking bagay yung CFS na gagawin. Haji Rieta, GMA News.